Ayan, happy Sabat po sa ating lahat mga kapatid at tayo po ay magsisimula sa ating pag-aawitan ngayong ating Sabbath School program. Pero bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po muna ang lahat na yumuko para po sa ating panandaliang panalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat noon, sa magang ito, maraming salamat po na muli niyo po kami tinipon sa iyong bahay-sambahan upang maibalik po ang ayong papurit pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Naway sa magang ito, Ama, sa ayong pag-aawitan, naway bigyan kami ng heavenly voice upang aming mga awitin ay maging kaaya-aya po sa aming mga paninig, lalong higit maging karapat-dapat po sa iyong harapan. At patuloy nawang kaming pakalinisin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa atin pong unang awitin ang Stand Up, Stand Up. Next song, ating pangawitin ang Wonderful Words of Love. Life. Wonderful words of love.
Sunod na po natin ang Oh Brother, Be Faithful. Oh brother, be faithful, so Jesus will come. For long we have waited so long, so we shall enter our glorious home and join in the conqueror's songs. Oh brother, be faithful, for why should we such abounding and infinite love, who died to redeem us all. Oh brother, be faithful, the city of gold, prepared for the goodness of the blessed, is waiting its portals of pearl to unfold, and will come the end to their rest. And brother, be faithful, that God shall stay where He serve and forlorn. Time's dark night of sorrow is wearing away. We haste to the glorious morn. Oh brother, be faithful, He soon will descend. Creations of living King, while legions of angels His chariots attend, and armies of victory bring. Oh brother, be faithful, and soon shall know Him, the Savior pronounced in that word. The unfaithful turn round, the tides are clear, to enter the joy of the Lord. Para po sa ating opening song, tayo po lahat tumayo at atin pong awitin ang There is Sunshine in My Soul. Sunshine in my soul today, more glorious and bright. Filled earth and sky, Lord Jesus is my light. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, in the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. His music in my soul today, a carol to my King. Jesus listening can hear the songs I cannot sing. All the sunshine, blessed sunshine, in the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Springtime in my soul today, forever is near. The world is in my heart, the flowers of happy. Sunshine, blessed sunshine, in the peaceful, happy moments roll.
manigluhod sa panalangin. Dalay ko ng malayo ng amahan, nga ikaw sa kaitahan sa mga langit. Ginawa ning kabuntagon, ingon nga araw, pahulay. Ginawa nagahangyo kami nga ikaw ang uban ka namo hantod sa kahaponon. Bisan kami ay 3 o 2, nakakatigom sa iyong pangalan, hibalo kami ginawa nga ikaw ani asa mong taliwala. Busa ning kabuntagon, nga sa tibuok simana sa among maglakbay, sa among pagkinabuhi ng kalibutana, imo kaming gitabangan, gilayo kami sa makadautan, og ning kabuntagon ngayon lang papahulay, nakahimo kami sa pagduol sa among bahan-sambahan og pagsimba sa Espiritu sa katotohanan. Ginawa na yung kabuntagon, abangan mo kami, nga unta matapos na mo ang among mga programa sa Eskwela Batika, nga unta maganap namin ang tama nga pamaraan. Busa ning kabuntagon, dagan pang mga aming mga programa og ikaw ang gihangyo nga mga uban mga panalangin aron sa ingon nagino magkinabuhi kami ning kalibutan mang malipayon ug makita sa mga katawhan ikaw ang Panginoon nga mo'y naguban sa imong mga anak ng kalibutan. Busa Ginoo ning kabuntagon, panalanginan mo sa among pagkinabuhi ning kalibutan magkinabuhi kami mang malipayon ug sa ingon na sa imong kanang pagbalik. Hindi kami mulawan ug takos na mo dawat ng kanibuhi dayon wala katapusan. Salamat, Ginoo sa imong pagkuban, pagtubag sa among pag-ampo, kaning gitanan among gitugyan, ug sa kapasyon sa kalapasan, sa ngalan ni Jesus among luwas. Amen. Hello. Yan, sa mapagpalang umaga po ng Sabat sa ating lahat mga kapatid. God is good all the time. Ang bahagi ko po sa umagang ito ay tagapagpakilala ng mga pagkasunod-sunod po ng may mga bahagi sa umagang ito. At bago po yun, ay atin muna po ang kamayan ng ating mga katabi at batiin po natin ng isang happy Sabbath na may ngiti sa ating mga labi. Maraming salamat po. Tayo po ay pinangunahan sa pag-aawitan ni Sister Myra Ranes. Opening song, There's Sunshine in My Soul Today. Opening prayer naman ni Brother Melky Aclon. At presider po ng union ko, Sister Queenie Ranes. Susundan naman po ito ng secretary report ni Sister Eliza Mascardo. Special song po ng lahat ng mga kabataan. At pagkatapos po nito ay susundan naman po ito ng promotional talk ni Sir Chad Villasario at lesson review by class and closing song and closing prayer by the elders. So atin pong isunod ang special song po ng lahat ng mga kabataan.
Ang ating pag-usapan ngayon ay sa ating pagpapasulong ay yung evangelism. Okay. Sino sa inyo ngayon dito ang nakapag-share ng pabalita sa Panginoon? Sa ating mga kaibigan, sa ating mga nakasalamuha, o parang hindi na natin naramdaman yung ating responsibilidad sa ating kapwa na mag-share tayo ng ating nalalaman tungkol sa kaligtasan, ating pananampalataya. Noong isang araw, that was Martes yata yun. Mayroon akong kaibigan na pumunta sa bahay. Nag-usap kami. Ang ginagawa ko mga kapatid, pagka mayroon akong nakakausap na tao na parang mayroon akong gustong ipaabot sa kanya, nagdadasal ako sa Panginoon na ang aming pag-uusap ay mapapunta sa mga bagay na espiritual. Na-experience ba ninyo yan? Na Panginoon, nag-uusap kami ngayon. Dalhin ninyo ang aming pag-uusap tungkol sa mensahe na inyong ipinapaabot sa amin. Tapos, noong marami na kami pinag-usapan, sabi niya, alam mo, Chad, mayroon akong napapansin sa iyo. Na tuwing magkakausap tayo, ay lagi mong minsan-minsan lang na hindi mo nababanggit ang tungkol sa Panginoon. So, ako naman, hindi ko naman realize na ganun pala ang kanyang iniisip. Sabi ko, gusto mo ba na mag-usap tayo tungkol dito? Sabi niya, oo, gusto ko. So, nag-usap kami kasi maano rin siya, maalam din siyang tao. Nag-usap kami. Sabi niya, maganda sana kung lagi tayo magkikita. Sabi niya, kasi gusto ko yung ganitong pag-uusap. Mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng pasanin. Ano ba yun? Burden. Pasanin. Na mayroon tayong obligasyon sa pabalita ng tungkol sa Panginoon. Kaya, para magkaroon tayo ng pabalita, marunong tayo, alam natin kung anong ating sasabihin, ay mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kasi ano ba naman ang ating masasabi kung kulang ang ating kaalaman? Kulang din, di ba? Kung magdepende lang tayo dito sa pulpito, sa sinasabi ng kung sino magsalita dito, hindi sapat yun. Hindi sapat. Mayroon tayong personal. Tsaka simple lang. Simple lang ang paraan ng Panginoon na tinuro niya sa atin kung paano tayo makipag-share ng ating ng pabalita na galing sa Panginoon. Ang sabi niya doon sa tao na kanyang pinagaling, ang sinabi ng Panginoon doon sa taong kanyang pinagaling, sabi niya, sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa ko para sa iyo. Ganun lang. May experience tayo. Kasi dito sa loob ng simbahan, lagi naman tayo nag-uusap.
Sabagay, hindi lahat ng sa Panginoon ang pinag-uusapan natin. Minsan, kung ano yung mga pinag-usapan natin, mga binta ng lupa, mga ano. Pero hinto natin yan kasi simbahan ito eh. Noong nasabi ko yata sa inyo dito, noong isang Sabado na nagkaroon ng fellowship doon sa Siksikan, I was so disappointed mga kapatid. Dahil ang ating mga kabataan ay naglalaro lang talaga sila sa loob. May sigawan, may talon-talunan, may... umuwi ako, hindi na ako I was so disappointed. Bahay ng Panginoon ito. Banal ito. Kanya itong sanktuaryo. Bible games should not be here. Game yan eh. Tapos may contest-contest pa. At yan ang sinasabi ni Mrs. White, na ang ating pagpunta dito sa bahay-sambahan ay ating isipin, ating damdamin na itong bahay na ito ay banal na ito. Banal. Siguro, Bible game, siguro pwede sa labas ng simbahan. Dito, mayroon tayo may experience. Ngayon, kung gano'n ang ating attitude, ibig sabihin yun na wala tayong burden masyado sa pagpapalita ng mga tao. Anong example ang ipapakita natin? Ang sabi ni Mrs. White, ang buhay natin ay maging influensya na hindi natin alam na naka-influensya na pala tayo. So anong influensya ang ating naipakita sa ating mga kaibigan, sa ating mga kausap, sa mga tao na tumitingin sa atin? Kung ganon ang ating isip, wala sa Panginoon, na kahit dito sa loob ng simbahan ay iba yung isip natin. Gusto natin manalo sa kuntis-kuntis. Mga kapatid. Ngayon, ang sabi ni Mrs. White, kung hindi tayo sasali dito sa gawain, depende sa ating talento, hindi tayo maliligtas. Diba? Nasabi ko na rin dito yun. Ang business. Ay ang ating mga leaders natin, simbahan. Ang number one ninyong responsibilidad ay turuan ang mga kapatid. I-train sila, lalo na yung sa mga kabataan, kung paano ang pagdala ng pabalita. Unang-una sa ating buhay. At masasabi natin, kung minsan hindi na tayo kailangan magsalita, mayroon ng tao na nakakaintindi kung anong klaseng buhay ang pinamumuhay natin. Ngunit mga kapatid, hindi yan natin ma-achieve kung tayo lang. Lalapit tayo sa Panginoon. Kasi kung tayo lang, ang abilidad lang natin, ang ating asahan, marami tayong alam. Ang mangyari diyan mga kapatid, yabang na lang ang atin. At nagtutuligsan lang tayo sa mga taong iba ang pananampalataya. Kailangan damdamin natin na mayroon tayong responsibilidad para sa kaligtasan. At hindi tayo maliligtas. Ay, sabi ni Mrs. White, without active labor for others, love wanes and faith grows dim. Kung walang pagpapagal para sa kaligtasan ng iba, ang ating pananampalataya ay hihina. At kung hihina at mamamatay ang ating pananampalataya, alam natin kung saan tayo pupunta. Kaya, hinamon tayo ng Panginoon. Go ye unto all the world and preach the gospel. Depende sa talento natin. Kahit nakaupo ka lang diyan, pagka mayroong lumapit sa iyo, pag-aralan natin kung ano yung mga opening statements natin sa Kanya. Para na
mabuksan ang ating conversation, ang ating pag-uusap sa mga bagay na tungkol sa Panginoon. Noong mga isang buwan na nakalipas, mayroon din nagpunta sa bahay ng mag-ama. Puro sila mga lalaki. So, nung nagmerienda kami, sabi ko, Brother Andrew, mayroon akong itatanong sa iyo. Ilang taon ba ang gusto mong edad? Yung mga ganyan, mga kapatid, ay nakaka-open up yan sa ating conversation tungkol sa Panginoon. Katulad nitong, All Saints Day. Pwede natin pag-usapan yan sa ating mga kaibigan. Maghanap tayo ng tanong na makakapag-paandar sa kanyang pag-iisip. Magkakaroon ng discussion at makakashare tayo. Pero kung hindi natin alam, maraming mga Adventista na nagsasabi na, Papa, happy birthday in heaven. Birthday in heaven. Maraming naniniwala dyan, Adventista yun. Ha? Kasi nag-birthday nga, pero patay na. Kaya sa langit daw ang birthday. Mga kapatid, kailangan natin, wala naman tayong isi-share kung wala tayo, di ba? Anong ibigay mong kanin doon sa sa kapitbahay mo kung ikaw mismo wala kang sinaing? Wala kang nakain? Kaya kailangan mag-prepare tayo para sa pero sa bandang huli, mga kapatid, ang iglesia, ang church natin, maraming aalis dito. Hindi natin alam kung sino. Baka isa ako sa aalis dito. Sa iba't ibang mga dahilan. Pero marami ding papasok dito. Kaya ating sikapin, ating isipin na makapag-share tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yan, sa muli po ay akin pong wini-welcome ang ating mga visitors and regular visitors dito po sa Rampano Church. Kayo po ay welcome. At akin din po pinasalamatan ng ating mga participants po na tumanggap ng kanilang part ngayong umaga. Tayo naman po ay darako na sa ating lesson review by care group. Punta na lang po tayo sa bawat care group. At ang ating secretary po ay meron lang pong 3 minutes para i-check po ang ating mga attendance. Ayun lang po at happy Sabbath.